Sa bawat paghakbang sa patag na lupa ng barangay Panghulo, Malabon, may isang sagwan na paulit-ulit pinepwersa ang kulay lumot na tubig para makausad. Dahil bangka na nagsisilbi nilang daan makatawid lamang sa patutunguhan. Sila ang mamamayan ng tinaguriang Venice Grand Canal ng Malabon o mas kilala bilang Artex Compound. Sa loob ng 19 na taong lubog sa baha, sila ay nabuhay at patuloy na naninirahan sa ibabaw ng tubig. Isang libreng pabahay na ibinigay para sa manggagawa ng Artex Development Corporation ang halos mahigit 300 pamilya na puno ng buhay at saya sa loob ng compound. Dito sa pribadong lupain, binisita namin ang grupo na tinatawag na Panak o pagkakaisa ng naninirahan sa Artex Compound. Sila ay nabuong samahan ng lahat ng nakatira sa Artex, mula sa manggagawa hanggang sa mga isinilang at lumaking nakatira sa loob ng compound. Isa sa nakapanayam namin si Albert Sicarte, isa sa tagapamahala ng Panak para mapagpatuloy ang ninanais nilang pag-asenso ng estado ng kanilang buhay dito sa Artex. Yung history ng Artex mula ng bago binahato ng 1989 ng March. Maganda tong loob ng Artex kasi nandiyan yung basketballan, magkatabi ng volleyballan, malaki ang playground, magandang simbahan. Ay ang history ng Artex na dinadayo ng mga ibang lugar. Ngayon, simula ng binahato ng 1989 dahil sa pagtibag ng pader sa... Kasi palisdaan po ito dati sa mga gilid nito eh. Simula na natibag yung pader sa Prinsa, yun, nagsimula na siyang binaha. Ayun lang po, na yun, katuluyan, na natanggal kaso babalik rin. Ginamitan pa namin ng bomba yan. Isa sa aming nakilala si Nanay Claire na sinamahan kaming maglibot sa kanilang munting komunidad. Halos buong buhay niya ay dito na siya nakatira at nasaksihan niya ang dahan-dahang pagkain ng tubig sa kanilang compound. Kasi dati, nabibomba pa namin to. Anaalis ko? Oo, binobomba. 2000, bobombay namin mga pagtapos ng November, ganyan, wala nang ganong ulan. Tapos, hindi namin mabobomba pag May na. May. Dati, ang level niya, hanggang 20 lang, nabubomba pa namin yan. Nung hanggang hita na, nagreklamo na kami kasi siyempre araw-araw 10. Yung ibang wala namang walang kakayanan. Diba? May pinag-aaral pa, baon-baon pa. Kaya mahirap. Mula sa pagiging trabahador sa isang malaking pabrika, ngayon, isa na siya sa grupo na namamangka para ihatid ang kanilang mga kasama pauwi sa kanilang tahanan. Kasi operating pa yung pabrika na yun, yung natibag yung pader. Alam ko may nag-ooperate pa yung pabrika na yun. Kaya simula yun, yung natibag, ang lalim kasi na talaga ng tubig, natibag to. Nabasa yata yung mga produkto, yung mga textile doon. Kaya yun, sinarado na. Ayun, hirap-hirap. Kasi bangka lang ang hanap buhay nila, yung iba. Lalabas para maghanap buhay nila kasi hindi naman sila pwedeng mag-stay dito na walang pagkakitaan. Lalabas sila para paano yung pamilya nila, makahanap buhay. Ayun ang hanap buhay ngayon. Isa, yung iba dito matatanda na, nabipirme na sa pamamangka. Nang dahil sa baha na sanhi ng pagkasira ng mga kagamitan at produkto ng pabrika, nagdesisyon ng kumpanya na itigil ang operasyon nito at unti-unting giniba ang pabrika. Habang naiwan na lamang ang manggagawa nito sa loob ng compound. Ayon sa mga residente ng Artex, simula noong 2005 ay wala na silang magawa sa patuloy na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Hanggang sa hinayaan na lamang nila itong tumaas na hanggang dibdib ang lalim ng tubig, na kahit ang kanilang simbahan ay hindi nakaligtas.
Lumubog na rin yan. Ano yan? Natanggalan ng bubong yan yung bagyong 2000. Year 2000 yan. Mataas sa amin yung tubig kasi yung bahay namin hindi mataas. Yung ganyan apartment, isang baitang na lang yung hindi abutin. Tapos bumaba rin naman. Sa amin naabot kasi mababa yung bahay namin, hindi kataas. Sa kabila ng hamon sa kanila na tila bang pinagkait silang tumapak sa lupa, sila na lamang ay nagtitiis sa pagsasagwan para lamang makatapak sa konkretong daan. Ang mga ilang bahay na nakatayo ay sinusuportahan lamang ng mga pansamantalang pundasyon, nakatayo at lubog sa ilalim ng tubig. Nakita namin ang isang bahay na halos kalahating bahagi na lamang ang nakatayo at muntik ng tuluyang gumuho dahil sa hina ng pundasyon nito. Itong bahay na to, bumagsak. Siya ba? Bumagsak nga sa luma na ng pundasyon niya. At bigla lang po siya? Oo, bumabagsak na lang siya. Kung babagsak na o hindi pa, walang kasiguran. Kaya yung ibang bahay dyan, ginagawa, yung tubo, may semento na. Binubuhusan para sementado na yung pundasyon. Ngunit sa tagal nang nangyari ito, unti-unti na lang nilang niyakap ang sitwasyon na dinaranas nila sa loob ng compound. Talaga sa totoo lang, mahirap. Mahirap yung lagi kang lalo't wala kang bangka. Bawat kilos mo, pera. Bawat kilos mo, pupunta ka lang dito, mamamasahe ka. Kung may lupa, hindi kahit pa paano, lakad mo lang. Parang bibili ka nga lang. Oo, bibili ka nga lang, bawalan ka lang ng bitsin, sasakay ka pa, yung bayad 10 piso. O pagbalik mo, 10 piso din, 20 pesos na, bibilin mo halagang 5 piso. O diba, napakahirap. Oo. Kaya dyan sa loob, may tinda-tindahan para kung sakali. Ganun pa din, nagbabangka ka rin para bumili. Mas malapit. Kasi ayong malapit lang. Pero ibang-iba. Ayon sa kanila, hindi naman nila nararamdaman na sila ay napapabayaan. Nabibigyan pa rin naman daw sila ng mga tulong na nanggagaling sa non-government organization or NGO, pati na rin sa local government unit ng Malabon. Opo, binibigyan kami kahit anong project nila. Kahit paano binibigyan kami, tulad mga tupad, mga Ayan, ito, yung mga nakaupo ngayon, yun yung binigyan ng project na NGO yan. Binigyan kami ng financial. Financial, may tubig naman talaga kami. May main kontador. Gamit namin lahat. Doon kami nag-iigib sa aming bahay-bahay doon. So, pabiyahe pa po sila? Oo, magbabangka ka pa. Ngayon, nung binigyan kami ng NGO, yan ang ginawang project ng mga opisyalis na yan na lang, yung ilalapit yung tubig sa bahay-bahay para hindi na kami magbangka. Kasi yung mga bata, mag-iigib pa. Bago pumasok, mag-iigib muna bago sila pumasok sa eskwela. At least nabawasan na yung pagod nila at hirap nila. Financial, nagbibigay naman sila. Yung panambak na ginagawa namin, kung wala sila, hindi namin mabubuo yung kalahati niya. Kasi may bayad rin yan. Ang mensahe ko lang naman sana supportahan kami sa amin itong lugar na to. At yung mga gustong tumulong pa sa amin, sana huwag sila magsawa na tumulong at sumuporta. Pinapangako rin naman nila na gagawa nila ng paraan na mapapa-develop nga itong lugar namin. Para mabalik lang itong kagandahan dati ng Artex na dinadayo ng ibang lugar. Ngunit ayon kay Nanay Claire, may biglang bumili o na-auction ang titulo ng lupa. Kung nagmula sa Artex Development Corporation, ngayon ay nabili na umano ng Laverne Realty and Development Corporation noong 2011. Ngunit, 2 taon na nakalipas nung nalaman ng mga residente ito. Ito matagal nang iniwanan kami ng may-ari. Ngayon, yung yata hindi na nakaka-amilyar yung may-ari. Si Artex nga. Tapos, hindi na nakaka-amilyar kaya parang in-auction. Illegal auction yun kasi naman kami sinasabihan niya. Parang nagod na lang po ang iba na yung may-ari. In-auction nag-bidding ba? Nag-bidding, oo. 20,000 lang yung bidding niya. So ngayon po, ang may-ari na ito ngayon,
Laverne. Laverne, bago na bang... Oo, yung Laverne yung kasi yung naka-auction nito. Anong kumpanya po ba siya? Aywan ko, hindi ko rin alam Hindi rin po yun. alam, or Opo. di po kayo binibisita? Kasi hindi. Inaabangan nga ng nung ako nakaupo pa dyan. Inaabangan namin na, yung hindi ba hindi na maamilyaran. Kahit na 3 taon, gano'n. Kaso nga, inaalmilyaran. Inaabangan nga ng city government na, na hindi na mabayaran yung amilya para kukunin nila. Ibig sabihin, mabenta. Yung mabibili nila sa kay Laverne. Nung nag-akala nga na may tsansa silang magkaroon ng sariling lupa sa compound, ay para bang medyo nakakapanlumo dahil maaring mayroong bagong magmamay-ari ang lugar. Ngunit hindi ito naging dahilan upang sila'y panghinaan ng loob. Lalo pa itong naging motibasyon nila para ipagpatuloy ang kanilang pinaglalaban. Sinubukan ng aming team ang lahat na maaaring makapanayam ang Laverne Realty Corporation at may-ari ng Artex, ngunit hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Ay ng isa sa tinitignan namin na pinaglalaban ng isang grupo na mapabalik sa amin. Makuha uli namin yung layouting nito hanggang dun sa gilid ng NSA. Ganyan kalaki po yung Artex niyan. 8.5 o 7.5 hectare. Nilalaban namin pa rin para makuha uli namin. Kung noon, sahod lang ang kanilang ipinaglalaban. Ngayon, pati ang karapatan nila kahit sa maliit na parte ng lupa ang kanilang sinisigaw. Sinong mag-aakala na tubig pala ang tumutulong sa kanila para sa lupa? Tanging ang baha na natengka sa compound ang nagpapanatili sa kanila para lumaban at hindi sila mapaalis. Kung mawala yung tubig, marami makakita ng mga ibang yung mga ibang nanamantala. Sa laki ba naman ng lupa na to, sibiling walang mag-interest, di ba? Oo, may papasok na ibang sabi nila, nabili na namin to sa kay ganito, nabili na namin sa gobyerno. Mga ganyan. Kaya iniisip namin, hanggat may hawak tayong papel na ipapakita sa kanila, huwag tayong mangamba. Ayun. Ay kung baka pag binomba to, baka parising kami. Di ba? Kasi nga siyempre private to, di ba? Oo, kasi siyempre marami siyang tatrabahuin to eh. Saka may kaso to, kaya hindi rin kami magalaw. Kundi sa amin to, wala na kami. Wala na, kaya na kaming dito. Ganun yun. So, kung bawa sana, wag naman sana mangyari na sinasabi nilang i-demolish kami o ano. Maganda kung mawawalan kami ng tubig. Then, ang Artex masaya nung walang tubig yan eh. Nandyan lahat ang palaruan ng mga bata, may basketball, may volleyball. Kasi malaya mga bata makipaglaro. Ay ngayon, ganitong baha, labas ang mga kagaya niya, nandito kami na sa labas para maglaro. Oo. Pero yung sinasabi nila pag halimbawa mawala ng tubig, sana wag naman mangyari na aanuhin kami dito dahil sabi na nila. Wag naman sana. Sa kabila ng matagal na nilang pinaglalaban na hangarin at hirap ng buhay na kanilang nararanasan, mas pinipili pa rin nilang mahalin ang Artex na kahit lubog sa tubig ay tinuturing pa rin nila bilang tahanan. Di sabi namin, sino ang titira dito? Di ba magiging na to, bakante, di ganun. Kami nagtitira kasi matagal na kami dito. Dito na ako tumanda eh. Gaya ng sinabi ko, mahal ko ang Artex. Ayun, napamahal na sila dito kaya yung iba ayaw umalis. Yung mga ibang nakalis na dito, mga nag-abroad na, may mga bahay na sa labas, nandito pa rin yung isip nila. Kasi dito sila lumaki, dito sila tumanda, dito sila nagkapamilya. Kung saan ka lumaki, kung ano yung minulat ng mata mo, kung saan ka tumanda, nakikita mo sa mga bata na yan, yung pinanggalingan mo talaga. Kumbaga, no place like home.